Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isang linggo po na tayo kanyang pinagpala at muli po tayong inangatan ng ating Panginoon. And this is our moment to celebrate the goodness of God and to praise Him and worship Him. Amen? At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin po sa ating Panginoon. Panginoon naming makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, Lord, we praise you, we worship you at tinataas ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila at tapat, Panginoon, magmula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa isa pong linggo na kami po ay inyong iningatan, minahal, Panginoon, at ikaw po ang nagbigay ng aming pangangailangan, Lord. Salamat po, Panginoon, na inilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng sakit, lahat po ng disgrasya, Panginoon. Binalot niyo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa mga araw po na dumaan, Lord. And sa umagang to, Panginoon, dalangin po namin ang inyong presensya sa kalagitnaan po ng bawat isang nandirito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ihanda niyo po ang bawat isa sa aming gawain, Lord. Lalo na po sa worship team, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa iyong kaharian at kaluwalhatian, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit, Panginoon. At gamitin niyo po ang aming mga boses, Panginoon. Ang pagpapala po sa lahat din po na magpupuri sa inyo. At dalangin din po namin sa aming mahal na Pastor, Lord. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng knowledge and wisdom sa pagbahagi niya po ng salita mo, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng kaalaman, Lord God, na ibabahagi niya po sa bawat isa, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, sa iyong kaharian, Lord God. Gayon din po, Panginoon, ang bawat isa na nandirito, Lord God, dalangin po namin ang pagbigay niyo po sa amin ng knowledge and wisdom. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, sa inyong salita, Lord, na amin po itong maintindihan at maunawaan, Panginoon. At tulungan niyo po kami kung paano po ito magagamit sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang paglago sa inyong salita, Lord God. At sa umagang to, Panginoon, inaalay po namin lahat ng awitin na papuri at Panginoon para lamang sa iyo, Lord. Para lamang sa iyo, aming Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas at niluwalhati, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 85 verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen. Nararapat po na papuri para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Isang malakas po na palakpak para po sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang ating Diyos.
declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire and glory. We sing through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Father God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be where you are. Dwell in your presence, oh God. Oh, I want walk with you, and I will climb this mountain, and I stand on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, oh God, it is yours. Do your will, have your way, be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done, and I will climb this mountain, and I stand on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. And I will climb this mountain, and I stand on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, oh God, it is yours. Do your will, have your way, be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done, and I will climb
Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umaga ito. We worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito sa kanyang pag-ibig. We thank you, Lord God, for your unconditional love, Panginoon, sa amin. Ito pong awiting ito ay inaalay lang po namin sa inyo, Panginoon. Bilang pag-alala ng iyong kabutihan at pasasalamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. All for love, I fought again. For only love can make a way. All for love, the heavens cried. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Don't you tell me
Lord, amin kang pinasasalamatan at tinataas, Panginoon, sa umagang ito. Sabi sa mga awitin mo, Lord God, kung gaano po kalawak ang inyong pag-ibig, Panginoon. Ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ay kayang baguhin ang kahit sino man, Panginoon. Kaya kaming baguhin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang ito, sa iyong presensya, Panginoon, na aming nararanasan, Lord God. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Muli po namin tinataas ang iyong pangalan, tinataas po namin ang iyong, tinululhati ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Napakagandang awitin, I will soar with you in the power of your love. Tamang-tama po yan sa ating mensahe ngayon na anong title natin ngayon? Rest for the body, renewal for the soul. But before that, let us go to the Lord in prayer. Father God, we thank you sa mga awitin na yan na nagbibigay ng paalala sa amin that we can soar like an eagle by the power of your love. Na kung minsan ay napapagod ang bawat isa, but through your power, we can fly like an eagle. Kaya naman sa oras na ito, punuin mo ang aming puso ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay magpapatuloy sa series natin na anong series natin? Balancing. Yan. So napakaganda po ng pinag-uusapan natin itong buong buwan ng Nobyembre. Last Sunday, natutunan natin ang iba't ibang paraan para tayo magiging malusog physically. Ngayon naman, pag-aaralan natin na yung pagpapahinga ay mahalaga din bilang Kristiyano. Kayo ba ay mga tao na walang pahinga? Walang tulugan? Abay, makikita natin mamaya na yan ay merong malaking epekto sa ating katawan. Alam natin na tayo nabubuhay sa napakabilis na panahon, mabilis na pagkilos, nandyan ang online, lahat na mabibili mo sa online eh. At social media, yung balita ay napakabilis. Simbilis ng agila, ang bilis. Ano? Hindi pa nga nababasa sa dyaryo, makikita mo na sa cellphone mo lumalabas. Pero ang problema dyan, hindi mo naman alam kung talagang tunay yun o fake news. Dahil sa AI, pwede nang gayahin yung mukha mo, pwede nang gayahin yung boses mo, kaya napakadelikado ang ating panahon. At dahil din doon, ay naituturing natin na yung pagpapahinga ay isang luxury. Pero alam nyo ba, na ang rest para sa Panginoon na hindi luxury, it is a necessity. God doesn't want you to run endlessly. He wants you and invites you to rest in His strength. Amen? Kasi po kapag walang rest, even the most faithful servant of the Lord ay napapagod din. Kaya first of all, we want to recognize the need for rest. At sabi diyan, even the strongest grow weary. Sa verse 29, ano sabi diyan? Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Siguro kung titignan natin ang isang eagle, may ilarawan natin siya sa isa sa pinaka makapangyarihang ibon sa buong mundo. Ano ang description mo sa isang eagle? Sa physical strength niya, makikita natin na ito palang eagle ay merong 400 to 700 pounds PSI. Ano?
Ibig sabihin, yung grip ng isang eagle ay napakalakas. Kaya kaya niyang dumagit ng merong 10 to 12 pounds na bigat. At hindi malalaglag yun dahil nga yung kapit niya is 400, 700 PSI. Pero alam niyo ba, ang tao, meron lamang na average na 40 to 70 PSI. Ibig sabihin, yung grip mo, ganun lamang yung average mo. Pero pag dinagit ka ng eagle, hindi ka makakawala. Ganun kalakas ang eagle. At sa heights naman, nakakalipad siya ng mga 10,000 feet. Napakataas. At sa speed and agility naman ng isang eagle, kapag siya'y magdadive mula sa sky at meron siyang nakitang isdang lalangoy-langoy. Alam niyo ba gaano kabilis ang eagle? 240 to 320 mile o kilometer per hour. Simbilis ng sports car. Sabi niyo, hindi ata napapagod itong eagle na ito. Pero alam niyo po ba, dumarating pala sa period ng isang eagle, yung tinatawag na molting period. Ano ibig sabihin yan? Ito yung time na nalalagas yung kanyang balahibo. Kapag nalalagas yung balahibo ng isang eagle, nanghihina siya. Nawawalan siya ng proteksyon para siyang nagpagupit sa barberya tapos biglang na-razor naukit agad. So, ang kailangan, kakalbuhin na siya. So, pag ikaw nakalbo ng hindi tama sa oras, ay hindi ka makakalabas ng bahay, mahiya ka sa gupit mo, no? Parang nagawa ko yun minsan dahil nagtitipid ako magpagupit, maikli pa naman yung buhok ko, meron akong razor sa bahay. So, kayang-kaya ko to. Sa gilid, okay na okay siya. Ang dali Sinubo ko rito. Pag ganun ko, medyo napaubo ko Nung pag-ubo ko, patay. Ano? So, nangyari, nakauka na siyang ganon. So, ang ginawa ko, di pumunta na ako sa barberya para ayusin niya. Alam niyo, ang eagle, ganon no? Ang pangit na itsura niya kapag dalalagas ang kanyang mga balahibo. So, yun yung time na siya ay nagtatago sa isang lugar, mahina, hindi naka-expose. Kaya for a period of time, iniintay niyang tumubong muli ang kanyang mga balahibo. At sa unti-unting pagtubo ng kanyang balahibo, nare-renew ang kanyang lakas. Yung pakpak niya na walang buhok ay biglang nakakaroon, lumalakas siyang muli. So yung pahinga pala ng isang eagle ay hindi isang weakness. It is a time of renewal and regaining his strength. Kaya nga sabi sa susunod na talata, kahit ng mga kabataan ay napapagod at nandulupaypay. Kayo, pag tinignan niyo yung mga kabataan, how would you describe yung youth? Malakas. Hindi napapagod yan. Kahit magpuyat yan, masigla pa rin yan. Di ba? Pero subukan niya kayang magpuyat siya ng 1 linggo. Kahit bata yan, manlulupaypay din. Amen? Kaya kahit malakas kayo, matulog din kayo. Hindi totoo na kahit bata ka, pag wala kang tulog, ay malakas ka pa rin. Ang sabi ng Bible, ang katawan natin ay merong limitation. May limitation yan. Kaya kailangan ng pahinga. Kaya nga sabi, kahit na mga kabataan ay napapagod. Bakit po? Yung strength and stamina have limits. Even young man stumble and fall. Alam niyo po ba yung physical fatigue, naapektuhan daw yung ating focus. Kapag walang focus, kapag pagod ang katawan, pagod din yung kaluluwa. Kaya maganda, bago tayo pumunta ng church, talaga nagpahinga ka na ng Sabado. Amen? Para pagpunta mo ng linggo, gising na gising ka. You can fly like an eagle. Ano naman ang pangako doon sa mga tao na nagpapahinga sa presensya ng Diyos? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. At sa susunod na larawan, makikita natin na yung isang eagle na dati ay mahina,
Dahil sa molting process, kapag nabuo at na bumalik na ang kanyang mga balahibo, ang sabi diyan, lilipad siyang napakataas. Ganon din daw po sa mga Kristiyano na napagod pero nagpahinga sa presensya ng Diyos, ikaw ay lilipad tulad ng mga agila. Amen. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang tanong po rito, ibig ba sabihin, kapag ikaw ay nagpahinga sa presensya ng Diyos, hindi ka na mapapagod kahit hindi ka na matulog? Ha? Hindi ka na manghihina kahit na wala kang pahinga? Hindi po yan ang ibig sabihin niya. Ang pangako na ito ay hindi sa physical aspect ng tao. Tumutukoy ito sa supernatural strength ng Diyos. Hindi naman dinideny ng Panginoon o inaalis ng Diyos na ang tao ay mapapagod. Ang sinasabi po rito ay hindi ka mapapagod, harapin ang problema mo sapagkat ang lakas ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Ang lakas na galing sa Kanya ang magbibigay ng tibay ng iyong kalooban, pag-asa kahit pagod, kapayapaan kahit merong kaguluhan, kasiyahan at kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Yan yung sinasabing strength ng Panginoon. Kaya kapag nakita ka ng mga tao, sabi niya, di ba meron kang problema, bakit parang malakas ka pa rin? Kasi yung kalooban mo na-renew because of the strength of the Lord. Amen? So dito makikita natin ang eagle ay binibigyan din ng Diyos ng kapangyarihan. Okay, kapag ang eagle ay nandun na sa pinakamataas na lugar, makikita mo na ang kanyang pakpak ay nakaspread. Nakaspread siya, no? Pero bakit kaya siya ay patuloy na tumataas? Ano kaya ang dahilan? Merong tumutulak doon sa wings ng eagle. Yung hangin. Kapag siya nandun na sa taas, hindi na siya gagamit ng energy para tumaas kasi yung hangin, binubuhat siyang pataas. In the same way, kapag ikaw nasa presensya ng Diyos sa gitna ng iyong problema, ang Diyos ay bubuhatin ka pataas. Amen? Now you are beyond, you go beyond your troubles because God is helping you in the midst of your troubles. Isa kang agila na lilipad ng mataas. Kaya naman itong eagle, habang nasa taas siya, nagpapahinga siya. Kasi mayroong bumubuhat sa kanya. Hindi nyo ba nararanasan yan? Marami kang problema pero itinataas ka ng Panginoon. Nandun yung rest from the Lord. Amen? Kaya kahit anong bagyo, pressure, pagod, ano sinasabi ni Paul? His grace is sufficient for me. I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ka mapapagod, hindi ka susuko. Yan po yung ibig sabihin yan. Ngayon, tignan natin yung physical aspect natin. According to medical studies, lack of proper sleep weakens the immune system. It reduces focus and increases emotional stress. Na kung saan, kapag ikaw ay ganun na physically, we are vulnerable to temptation, vulnerable to discouragement. Naalala nyo yung acronym na HALT? H-A-L-T. H, when you're hungry, angry, lonely, and tired, madali kang ma-discourage. Kaya, kailangan ng pahinga. Sa Bible, si Moses, makikita natin na one of the greatest men, heroes of faith, sa Bible. Pero dumating sa buhay ni Moses, napagod siya. Sabi niya, napakarami nitong dadalhin ko sa promised land.
nakita siya ng kanyang biyenan na si Jethro. Sinugo ng Panginoon si Jethro sa susunod na larawan, makikita natin. Ayan. Etong sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain niyan para sa iyo at hindi mo yang kayang mag-isa. Mga kapatid, may mga bagay na hindi mo pwedeng gawin na mag-isa. Kaya ang ginawa dito, tinulungan siya, sabi, dapat i-delegate mo yung mga tao para magawa yung pinagagawa ng Diyos. At alam niyo ang ginawa ni Moses, ganun, nag-delegate siya. At nakapagpahinga siya. Si David din, found strength in the Lord when physically and emotionally exhausted. Kasi nabalitaan niya ng kanyang mga tauhan ay gusto siyang batuhin. Kasi merong mga kamag-anak na namatay, itong mga tauhan niya at nagalit sa kanya. And because of that, he was discouraged. Pero ang ginawa niya, he went to the Lord in prayer and the Lord strengthened him. The best example na makikita natin na napapagod din ay si Jesus. Do you believe si Jesus napapagod? Yes. Jesus himself rested and prayed. Anong sabi sa Lucas 5? Subalit, umalis si Jesus patungo sa ilang at nanalangin. Ito yung time na napakaraming taong sumusunod sa kanya. Marami siyang pinagaling, tinuruan. Napagod din si Jesus. So ang ginawa niya, he withdrew from the crowd, went to a solitary place, and prayed. Nagpahinga. Kaya naman sinabi niya rin sa kanyang disciple, pumunta kayo sa bukod, sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. So hindi sinasabi ni Jesus to be spiritual, to be a man and woman of God, you need to run endlessly to do the work of the ministry. Hindi ganoon. Kailangan balance. Hindi ka makapagtuturo kung puyat ka at walang laman. Sabi nga nila, ang brain daw lumiliit kapag hindi ka nakakaroon ng tamang tulog. Lumiliit. Pansin mo na lang halimbawa, ikaw hindi ka natulog. Mag-recite ka ng verse. Walang maisip, walang pumapasok sa brain mo. Kasi yung brain mo, pagod na. So, ang dapat mong gawin, it's either you use your brain or lose it. If you want to use your brain, pahingahin mo yung utak mo. Amen? Kaya, sabi niya, pati ang pagtulog ay biyaya ng Diyos. Minsan, ang hirap matulog, kapag nag-iisip ka. Kaya bago ka matulog, huwag ka mag-isip. Kasi yung mind mo, andar ng andar. Yan. Maganda, mag-pray ka. Let the Spirit of the Lord control your mind and your body. Sabi nga ng isang, anonymous, rest was not laziness. It was obedience. Yung pahinga daw, hindi katamaran. Ito ay, pagsunod sa Diyos. Bakit? Tignan niyo si Jesus sa larawan na ito. After siyang magturo uli, napagod. Even though He is God. But He is also a man. Ang sabi rito, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Antok na antok. Di ba? Kaya pag inaantok ka, huwag mong labanan. Matulog ka na. Tignan niyo si Jesus. Bilang example to mga kapatid, At sa kanyang pagtulog na yan, tinuturuan niya rin yung mga disciple. Kasi sa gitna yan ng bagyo at malakas na alon, natulog si Jesus. Anong istorya niyan? Natulog ba yung mga disciple?
Hindi. Nagpapanik sila. No? Dapat ginaya nila si Jesus. Natulog. Pero ang ginawa nila, nagpanik sila at ang sabi nila, Jesus, gumising nga dyan. Don't you care that we are perishing? Talaga naman, sinisi pa si Jesus. Ano? Alam nyo, in the midst of the storm, kahit problema ka, pwede kang matulog. Ha? Kasi wala ka namang magagawa kung magpuyat ka eh. Mababago mo ba yung problema mo? Hindi. Pero pag natulog kami, mababago. Lalakas ang katawa mo, harapin yung problema. Eh kung puyat ka na, may problema ka pa, wala ka ng lakas. Wala ka ng lakas. Kaya rest is obedience to God. Another instance, anong pinakain ni Jesus yung 5,000 people? Ano? Napakarami nun eh. Anong ginawa ni Jesus? Dinismiss niya yung mga tao. In-unplug ni Jesus ang kanyang sarili from the crowd. At anong ginawa niya? He went to the mountain to pray. Kahit na yung miracle, hindi naging pamalit sa presensya ng Diyos para sa bigyan ng kapahingahan. Nahirapan ka bang magpahinga? Nahirapan ka bang manalangin dahil sa iyong mga nararanasan? Lahat nga ng bagay sa mundo, kahit yung mga bagay na hindi gumagalaw, no? Yung cellphone mo, gamitin mo ng maghapon yan, no? Ano mangyayari sa cellphone mo? Mawala na, malolobat ka na. Di ba? Suddenly, yung apps na ginagamit mo, magka-crash down. Anong dapat mong gawin? I-recharge mo. Ganon din po yung katawan. Kapag talagang pagod na pagod, kailangan mo ng recharge. Sapagkat tayo ay tao na kailangan magpahinga. Bakit po? Burnout blocks blessing. Burnout makes us lose joy in serving, faith in praying, and compassion in loving. Yung burnout, ito yung sobrang pagod. Talagang hindi ka na makapag-isip, yung mind mo punong-puno ng mga alalahanin. Makakapaglingkod ka ba kapag ganun? Hindi. Kapag burnout ka, nagiging irritable tayo. Tama? Konting maling kilos, nagagalit na tayo kasi burnout na tayo. We cannot pour from an empty cup. God wants to fill us before He uses us. Kaya nga si Jesus, kapag nadadama niya na yung pagod, yung stress, umaalis siya sa crowd nagre-recharge siya. Doon lamang muli, gagamitin siya ng Panginoon. In the same way din sa atin, if we want to be used by God in a powerful way, especially darating yung ating evangelistic meeting, napakalaking trabaho yan, mga kapatid. Hindi po yung one-time event. Na kapag nagkaroon tayo ng evangelistic meeting, after that, tapos na. Mamaya pag-usapan natin, ano ang susunod na gagawin right after evangelistic meeting. Doon darating yung tunay na pagtatrabaho. That's why we need the strength of the Lord. Amen? When we ignore rest, we end up doing God's work without God's strength. And it's hard to do God's work without God's strength. Example po dyan ay si Elijah. Nalala niyo yung story niyan after victory at Mount Carmel, nagkaroon ng contest, di ba, no? Yung prophets of Baal at si Elijah, pinagtatawanan niya ni Elijah itong mga propeta dahil wala namang nangyayari sa offering, na kailangan sunugin yon. Pero sa panalangin ni Elijah, gumawa ang Diyos ng miracle, nasunog yung mga offering doon, yung altar,
Even the prophets of Baal was consumed. Akala ni Elijah, tapos na. Victorious na eh. Alam niyo, kapag victory, dyan darating yung malaking challenge. You got to be ready. Siguro nag-easy-easy siya, bumaba ng mountain, masaya. Hindi na nag-pray kasi victory. Hindi niya nalaman, mayroong isang Jezebel na magsasalita ng negative sa kanya. So nabalitaan ni Jezebel mula sa kanyang asawa na si Ahab. Sabi ni Ahab, honey, si Elijah, pinatay lahat ang ating propeta. Anong dapat natin gawin? Si Jezebel, itong sabi, o ikaw, servant ko, pumunta ka kay Elijah, sabihin mo ito, hindi ka na sisikatan ng araw. Yun lang ang narinig ni Elijah. Ano niyo ba ginawa ni Elijah? Natakot, na-discourage, tumakbo. At yung kanyang servant, iniwan pa. At siyang mag-isang naglakbay ng napakalayo. At sabi sa Bible, napagod siya. Kasi wala yung strength ni Lord. Naglakbay ng walang kapangyarihan ni Lord, kaya nagpunta siya doon sa ilalim ng puno, natulog. At least maganda yung ginawa niya. Natulog siya. Anong ginawa ng Diyos? Ginising ba siya? Oy, maglingkod ka sa akin. Hindi dapat natutulog ang lingkod ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng anghel. Tinapik si Elijah, gumising ka, ito ang pagkain sa harapan mo, kumain ka. Pagkakain ni Elijah, nabusog, natulog uli. Hinayaan siya ng Diyos. Pagkaraan ng ilang oras ata, tinapik na naman siya ng anghel. Kumain kang muli. Kumain ka sapagkat malayo pa ang iyong lalakbayin. Kumain si Elijah, natulog muli, and then pagkagising niya, malakas na siya. Nung malakas na siya, taglalakbay, doon na siya kinausap ng Panginoon. Alam niyo ba ang prinsipyo? Ito. God did not preach to him first. He let him sleep and eat. Only after physical recovery did God speak again. Alam ng Diyos, pagod si Elijah. Hindi niya kailangan ng sermon. Kailangan niya pahinga. Nung na-regain na yung strength niya, doon siya binigyan ng Diyos na instruction. Ganon din sa sarili natin. Ano? Kapag ang mind natin pagod, ang katawan pagod, don't expect God to speak to you. No? Meron kang responsibility sa sarili mo, magpahinga. And after that, the Lord will talk to you one-on-one. Number 2, respect the rhythm of rest. Dapat daw irespeto natin yung flow, no, ng kapahingahan na binigay ng Diyos sa atin. Bakit? God modeled rest on the 7th day. Basahin natin ang talatang ito. 1, 2, 3. Pakibasa. Anong modelo ang ginawa ng Diyos dito? Nilikha niya, na after siyang naglikha, anong ginawa ng Diyos? Nagpahinga ang Diyos. Hindi dahil pagod ang Diyos. Gusto niyang tignan yung ginawa niya. Nag-pause ang Panginoon. But it is a model, an example, na yung mga nagtatrabaho, magpapahinga kayo pag Sunday. Kasi yan yung oras mo sa Diyos.
Amen? Binigyan ka ng Diyos ng ilang araw para magtrabaho, yung isang araw, ibigay mo sa Diyos. Yan yung pahinga mo, both spiritually and physically. Ipinakita dito ng Diyos after 6 days of creation, God rested. To give us an example. Sa makatwid, yung pahinga ay isinama ng Diyos sa simula pa ng kanyang creation. Tama? Bakit? Nandun yung rhythm, nandun yung flow. Umaga, gabi. Trabaho, pagpupuri. Effort and ease. Nandun lagi yung contrast. Kapag yung puro one side lang, nagiging imbalance ang buhay natin. Ignoring this rhythm leads to imbalance and breakdown. Tignan pa natin ang ibang example, yung manna in the wilderness. Ito, blessing sa mga Israelita ito. Ting umaga, mayroong bumabasak na flakes from heaven. Ibig sabihin ng manna, miraculous provision of God. Spoiled na spoiled itong mga Israelita. May lumalakpak na flakes mula sa langit. Pero alam niyo ba ginawa ng Diyos? Sa ika-6 na araw, dinoble niya yung kanyang supply. Para sa Sabat, hindi na sila magtrabaho. Ganun ka-serious ang Diyos sa pagbibigay ng importansya sa pagpapahinga. Another example ay susunod. Yung field, yung mga bukirin, pinagpapahinga rin ng Diyos. No? Farmers let their fields rest every few years. Bakit daw? And the soil becomes richer. May mga panahon, taon, na talagang hindi nila ginagalaw yung bukid nila kasi yun daw ang paraan para tumaba yung soil. So anong principle natin? When you rest, you're not wasting time, you're rebuilding strength for the next season. Kaya tayo bilang church, hindi dapat maraming activities. Yung activities dapat may quality, hindi lang for the sake of we are a functioning church. We need to think about activities na merong balance. Para yung bawat isa malakas pagdating sa church. Amen? Hindi yung church na laging pagod. Nandun yung sigla. Kasi alam natin yung balanse. Na kapag walang balanse, ang buhay natin, nagbe-breakdown po yan. So, rest is sacred, not optional. Hindi po sinadjust ng Diyos ang rest, inutos niya. Tignan natin ang Sabbath sa Old Testament. God commanded the Sabbath. Anong purpose? It reminded Israel that God is the Creator. Another thing is that it is a sign of the covenant. It was a special sign between God and Israel. So take note, yung Sabbath, special sign daw yan between God and who? Israel. Sumunod, si Jesus and the Sabbath. Jesus honored the Sabbath, but also taught the true meaning of it. Sabi niya, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Anong ibig sabihin niyan? Nagpagaling siya sa araw ng Sabbath. Which means, showing that mercy is greater than ritual. Merong mga Pariseyo na kapag Sabbath talaga, kahit meron nangangailangan, o may sakit dyan, hindi na papagalingin. Hindi na dadali sa doktor kasi ay bawal magtrabaho. Pero sa New Covenant, sabi ng Diyos, kapag ang pangangailangan ay higit sa rules, dapat punan ang pangangailangan kesa sa rules and regulation. Amen? Kaya tinawag siyang Lord of the Sabbath. Jesus declared himself Lord of the Sabbath,
Meaning rest is found in Him, not in one specific day. Next, the early church and the Lord's Day. After the resurrection, believers began meeting on the first day of the week. Anong first day of the week? Sunday. To celebrate Jesus' resurrection. So the focus shifted from a legal requirement to a celebration of the new life in Christ. Tayo ba ay under na ng Sabbath? Christians are not bound in the Old Testament Sabbath law. However, the principle of rest and worship still applies. God designed us to rest, worship, and trust. Ibig sabihin, yung mga requirements ng Old Testament, para lamang yun sa mga Israelita. No? Ngayon, nasa New Covenant na tayo, lahat ay malaya na. Free na. Of course, with caution. Katulad last Sunday, tinuro sa atin na pwede mo nang kainin lahat, wala nang spiritual judgment kapag kumain ka ng baboy. But, kapag nasobrahan naman, we have a responsibility sa ating sarili. Tama? So, nandun yung will ng Panginoon sa ating buhay. Sumunod, ito na po yung ating comparison. Sa Old Covenant, si Moses, rest on the seventh day. Pero sa New Covenant, rest in Jesus every day. Kasi nga si Jesus ay nasa puso mo na, you can rest in His presence anytime. Sign of the law. Sa Panginoong Jesus, sign of grace. Physical rest, Old Testament, spiritual rest ngayon. Saturday, Sabbath, ngayon, Lord's Day worship. Ngayon, mali bang mag-worship ng Sabado? Hindi naman. Kung halimbawa tayo bilang church, walang available na lugar ting Sunday, di Saturday tayo mag-worship. Wala namang masama doon. No? So, sinasabi lang natin na hindi kautusan na dapat Sabado tayo mag-worship. No? Pero kung pwede, Sunday, yan talagang ibinigay ng Diyos sa atin para mag-gather together to worship the Lord in spirit and in truth. So the Sabbath reminds us that life is not sustained by work, but by God's grace. Kaya yung mga workaholic dyan, na gustong mag-overtime hanggang Sunday, malaki ang kita. Sabi ni Lord, huwag mong kunin yung Sunday na yan sapagkat yan ay nakalaan para sa akin. Kaya papansinin mo, no? Overtime ka ng overtime, pero wala naman laman yung bulsa. Kasi merong butas. Para subukan mo magtrabaho lang, hanggang Sabado, bigay na natin yan. Pero pag Sunday, nilaan mo sa Panginoon, yung butas mong bulsa, tatakban niya ng Panginoon. Kasi si Lord ang magsusupply ng pangangailangan. Amen? Yan po yung pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Bakit? Anong ibig sabihin ng rest? God, I trust you to handle what I can. Nandito kapag Sunday, sabi mo, naku, daming doble yung sweldo ko Huh? Oh, ang daming customer ngayon, walang pasok Pero sabi mo, Lord, I trust you to handle what I can. Alam mo ba yung oras na ginugugol mo ngayon? Nagtiwala ka sa Diyos, higit pa ang ibibigay ni Lord sa tingin mong nawala dahil nagpunta ka sa church. Ay, na-prove na yan. It is proven. Sabi nga ng Diyos, halika, let's reason together. Magrason tayo sa isa't isa. Subukin mo ako. And the Lord will prove it to you.
Sumunod, true rest renews both faith and focus. Rest is not idleness. It is intentional restoration. It helps us hear God clearly and see life correctly. Di ba si Elijah, natulog muna? Nung siya'y lumakas na, napakinggan niya yung tinig ng Diyos at nasunod niya yung gusto ng Diyos. Kasi nung una, nanalangin si Elijah dahil pagod siya. Anong panalangin ni Elijah nung pagod siya? Lord, kunin mo na ang buhay ko. Ganun pala ang panalangin ng taong pagod. Sinisisi si Lord. Lord, pagod na ako sa buhay ko. Ano ba naman? Kaya pag pagod tayo spiritually, pagod physically, huwag mag-pray. Kasi yung prayer natin, complain. Amen? Kaya yung tulog, napaka-importante. Pag nakatulog ka ng masarap, pag gising mo, ang ganda ng katawan mo, di ba? Pag nag-pray ka, masarap din. Huwag natin gayahin si Elijah. Nag-pray habang pagod, sinisi si Lord. Gusto niya nang bawiin ni Lord ang buhay niya. Tingnan natin si Martha at si Mary. Bumisita si Jesus sa bahay. Excited si Martha, no? Kasi may mahusay siya magluto. So, ginawa ni Martha, nagluto agad. No? Matutuwa si Jesus dito. Paborito ni Jesus ito, nagluto siya. Tapos, nakita niya yung kapatid niya, si Maria. Nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig. Siguro sabi ni Martha, itong kapatid niya ito, pinababayaan ako, pagod ako dito. Siya, nakaupo lang doon. Lumapit si Martha kay Jesus. Jesus, don't you care na ako lang ang mag-isang gumagawa rito, pero yung kapatid ko nandyan, nakaupo lang? Ano sagot ni Jesus? Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Oh. Pinili niyang makinig, magpahinga sa presensya ng Diyos. Kesa maging busy. Sometimes we're too busy for the kingdom of God, but no time for the King. Amen? Ang pinakamahalaga, mga kapatid, yung time na spend mo sa hari, hindi sa mga gawain niya. Kasi minsan, nagiging pamalit, lalo na sa mga pastor, no? Ministers, leaders, talaga magpapakapagod sa gawain. Hindi na magpe-pray kasi napalitan na ng ministry. Pero anong mahalaga sa Diyos? Relationship. Kasi pagpunta mo sa langit, it's about you and the Lord. It's not how many people I've won sa Diyos, kundi sa Kanyang presensya. Number 3, restore through relationship with God. Basahin natin ang awit 23, verse 2 and 3. Napakagandang panalangin, napakagandang pagbibigay ng unawa sa atin patungkol sa pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Bakit po? Kasi rest without God is just sleep. Rest without God is just sleep. Okay, sinasabi natin matulog, magpahinga. Pero kung nagpapahinga lang tayo at hindi natin ginugugol din ang panahon natin sa pagpapahinga sa Kanyang presensya, maraming mga tao na natutulog talaga. Pero paggising, pagod pa rin spiritually. Tama?
Kaya importante na tayo ay lumapit sa Kanya. Sabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Both spiritually and physically. Though we want you to rest physically, pero gawin nating balanse. Para after mong mag-rest physically, malakas ka pa rin spiritually. Meron kang kakayanang harapin ang iyong problema. Tignan natin ang Samaritan woman sa John chapter 4. Pagod siya, empty spiritually, namumuhay siya sa kasalanan. Alam nga ni Jesus kung ilang asawa niya, ilan yung kinakasama niya. Inuna ni Jesus, mga kapatid, yung pahinga ng katawan. Nag-usap sila kasi pagod siya magkuha ng tubig. Lagi siya pumunta doon sa balon, kumukuha ng tubig. Sabi ni Jesus, umupo ka muna dyan, magpahinga ka. Kinausap siya ni Jesus, kapag ako nagbigay sa iyo ng tubig, hindi ka na mauuhaw. Magpakailanman. Now, Jesus was talking about spiritual, eternal water sa kanya. So, sinira ni Jesus, itong babaeng ito tumanggap sa kanya, naging born again siya. Na-renew physically and spiritually ang babaeng ito. At alam niyo ba nangyari? Itong Samaritan woman napuspos ng kapangyarihan ng Diyos after siyang ma-born again, bumalik sa kanyang bayan, nag-preach sa kanyang mga kababayan. Siya'y binago ng Diyos, spiritually and physically. Sabi nga natin, you can lie in bed for 8 hours and still wake up weary because the real rest is not found in a mattress, but in the Master. Amen. Sige, matulog ka dyan ng 10, 12 oras, pero kung si Jesus ay hindi mo Panginoon, kahit na maganda yung kama mo, pagod ka pa rin. Pero kahit nasa papag ka lang, you're resting in the presence of God. Paggising mo, may sakit ng konti sa iyong likod kasi ang tigas eh. Pero yung spirit mo, buhay na buhay kasi meron kang kapangyarihan mula sa Panginoon. Amen? Yan po yung kailangan natin. Rest in the presence of God. Renewal comes from His presence. Sabi ni David, He makes me lie down in green pastures. He restores my soul. Oh, ang sarap na ang Diyos na nagbibigay ng kapahingahan sa atin. When God makes us lie down, it's not punishment, it's protection. Renewal flows when stop running and start listening. Yes, Lord, ayoko nang tumakbo sa problema, ayoko nang takasan, harapin ko ang tunay na kalagayan ko. Alam niyo ba yung acceptance? Very important. Huh? Dati in denial ako. Pero mahirap mong i-deny kung ano ang reality. Pero pag tinanggap mo kung anong kalagayan mo at kung anong magagawa ng Diyos sa kalagayan mo, yes, mahirap ito, Lord. Pero dahil sa iyo, I can face this trouble in the power of God. Amen? Hindi po ibig sabihin na hindi rin ako nangihina. Dumarating yan sa akin. Dumarating yan. Pero alam ng Diyos na kapag nasa limit na ako, God knows our limitation. Amen? Kapag nasa limit na, He will step in. He will carry you when you can't carry yourself. Ganun ang Panginoon. Kaya nga napapasalamat ako na how many times I tried na sabi ko, Lord, I want to give up. I want to give up. Pero every time I say those words, talaga yung salita niya, gagamit siya ng tao,
meron na lang mag-message sa aking misis, merong nagbigay ng, grabe naman yun, ano? Pang 2 buwan, pang immunotherapy. Wow. Napahiya tuloy ako kay Lord, ano? Minsan ipapahiya tayo, pero magandang pahiya yun kasi pinahiya niya ako na ibig sabihin, ba't ka nagsasalita ng ganyan? Don't you believe that I can supply all your needs? Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Si God knows our limit. It's okay, minsan magsabi tayo, Lord, nahihirapan ako, hindi ko na kaya to. Totoo naman yan. Sabi ni Lord, totoong hindi mo kaya yan. Yes, I want to hear those words. Sabihin mo yan sa akin kasi may pangako ako sa iyo. Call unto me and I will answer you. Yeah? He's inviting us to come to Him. At ang sabi niya, bibigyan ka ng kapahingahan. Bakit ka niya bibigyan ng kapahingahan? Kasi pagod ka. Amen? Bakit ka bibigyan ng kapahingahan? Kasi aborido na tayo. Alam nyo, ang Diyos, hindi siya killjoy. No? Kasi tao si Lord nung bumaba siya rito, di ba? Tinukso si Jesus. Alam niya kung gaano katindi yung tukso pag dumating. Lamang, ang pagkakaiba ni Jesus, meron siyang kapangyarihan. Ha? Kaya niyang i-resist yan. But tayo, alam niyang mahina tayo. Kaya ang sabi ng Bible, He can sympathize with your weaknesses. He can sympathize. In other words, alam niya na mahina ka, mahina ako. Kaya ang sabi niya, lumapit ka sa akin. Humingi ka ng lakas, humingi ka ng probisyon, sapagkat ako ang magbibigay sa iyo. Amen? Letter C, reconnection brings restoration. Anong sabi sa 1:15:7? Basahin natin malakas. Amen. Reconnection. Hindi ibig sabihin na nag-pray ka na, pinalakas ka, yung strength na binigay sa'yo ni Lord, good for 1 month or 3 months. Okay, nag-pray na ako ngayon, malakas ako, hindi na ako magpe-pray buong buwan kasi may storage ako. Pati hindi tayo baterya na pwedeng yung na-charge na power sa battery, mananatili for 8 hours, di ba? Tayong tao, after we pray, nandiyan agad ang tukso, di ba? Nandiyan agad yung problema. Kaya reconnection, importante ka, sabi niya rito, kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking salita. Ibig sabihin, keep on abiding. Keep on remaining. It is not a one-time event, it's a moment-by-moment event. Renewal is not a one-time event, it's a daily walk of coming to Jesus again and again and again. Minsan nga, after mo mag-pray, nandun agad yung pagsubok, nalungkot ka agad, di lumapit ka ulit. Lumapit na lumapit. When we are reconnected, strength returns, perspective clears, and hope revives. No, kailangan natin reconnection. The deeper our intimacy with God, the greater our inner peace. Ganun lagi tayo, palaging lumapit sa Kanya sapagkat yon ay kailangan natin gawin. Ang isang branch na disconnected, ano mangyayari sa branch? Makita mo, una, green yan, merong dahon, but after a while, nakita, unti-unting natutuyo. Nasubok mo na ba na yung naputol na branch, ikabit muli sa puno? Anong tawag sa ganon? Grafting, no? Grafting, yan. Totoo pala yan. Ginawa ko yan.
dinikit ko uli. Nilagyan ng lupa. At ang nangyari, nagkaroon ng ugat uli. No? Na-attach muli siya doon sa pinakakatawan ng puno. Ganon tayo minsan. Minsan nalalaglag tayo dahil sa dami ng mga naiisip natin, reconnect. Sabihin mo nga, reconnect. Yan ang dapat natin gawin. Huwag kang mag-detach. Don't detach yourself to the source of power. Laging balik ng balik. Si Pedro nga, di ba, after denying Jesus Christ, anong ginawa ni Jesus? Pinuntahan siya. Peter, you have to reconnect with me. Reconnect with me. Restoration came through a personal encounter with Jesus. That's the only thing. In conclusion, God's rest is more than a nap. It's a gift of renewal. Masarap, nakapagpapahinga ka, but at the same time, as you rest physically, the Spirit of God keeps on ministering sa iyong buhay. When we rest God's way, our bodies are refreshed, our minds are refocused, and our spirits are revived. The one who invites you to work with Him also invites you to rest in Him. Hindi naman gusto ng Panginoon na, yes, makita kang masiglang magtrabaho, trabaho ng trabaho. Gusto niya rin magpahinga ka sa Kanya. Real rest is not the absence of work. It's the presence of Jesus. So ang desire natin, as we work, the presence of God is guiding us, strengthening us each day of our life. Let's all pray together. Father God, we thank you sapagkat alam namin na ang buhay dito sa mundo, Panginoon, ay tunay na nakapapagod. Ngayon, nakikita namin na napakabilis na ng bawat araw, napakabilis ng oras. At sa pagbilis ng oras na yan, mabilis din yung pagdagdag ng taon sa aming buhay. Sa pagdagdag ng taon sa aming buhay, ibig sabihin, patungo kami doon sa pagtanda. Pero hindi dapat kami matakot sapagkat ikaw ang umahawak ng aming future. Yes, mayroong mga uncertainties na nararamdaman kami, nakikita. Pero Jesus, Christ is the answer. You are the answer to all our needs, all our desires. Kaya sa oras na ito, we once again surrender ourselves to you as living sacrifice, holy and acceptable to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.